Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Ako si Fernando, 35 years old. 3 taon na akong kasal sa asawa kong si Olivia. Pero bago pa kami umabot sa puntong iyon, matagal na kaming magkasama. Nagsimula ang lahat noong pareho pa kaming nag-aaral sa college. Doon kami unang nagkakilala, naging magkaibigan, hanggang sa unti-unti kaming nahulog sa isa't isa at naging magkasintahan. Kung iisipin, 6 na taon na kaming magkasama sa buhay. 3 taon kaming mag-boyfriend at girlfriend. At ngayon naman ay 3 taon na kaming mag-asawa. Sa haba ng panahon na yon, marami na kaming pinagdaanan na hindi naging madali. Hindi puro saya ang relasyon namin. May mga araw na masaya kami, pero meron ding mga araw na puno ng lungkot at pagod. Dumaan kami sa mga simpleng tampuhan na minsan lumalaki. May mga hindi pagkakaintindihan na nauuwi sa katahimikan o minsan sa pag-aaway. May mga pagkakataon din na pakiramdam namin ay hindi na namin kaya at gusto na naming sumuko. May mga gabing iniisip namin kung tama pa ba ang lahat o kung dapat na ba kaming maghiwalay. Pero sa kabila ng lahat ng problema at pagsubok, hindi namin piniling bumitaw. Sa halip, mas pinili naming ayusin ang mga bagay-bagay. Natutunan naming makinig sa isa't isa, umintindi at magpatawad. Hindi man kami perpekto, sinisikap pa rin naming maging mas mabuting partner para sa isa't isa araw-araw. Hanggang ngayon, masasabi kong hindi naging madali ang relasyon namin, pero totoo at matibay ito. Dahil sa lahat ng pinagdaanan namin, mas lalo kaming naging matatag bilang mag-asawa. Pinili naming manatili, magmahal, at harapin ang lahat ng hamon ng magkasama. Si Olivia ay isang taong hindi komplikado ang kaligayahan. Hindi niya kailangan ng mamahaling gamit o magarbong bagay para maging masaya. Para sa kanya, sapat na ang magkasama kami, nagkakaintindihan, at may oras para sa isa't isa. Doon siya tunay na kontento. Ako naman, sa abot ng makakaya ko, nagsikap ako para mabigay sa kanya ang buhay na gusto naming dalawa. Hindi man agad-agad, pero pinaghirapan ko lahat. May mga araw na sobrang pagod ako. May mga pagkakataon na kailangan kong magsakripisyo. Pero ginagawa ko iyon dahil mahal ko siya at gusto kong maging maayos ang buhay namin. Sa ngayon, hindi pa man perpekto ang lahat. Masasabi kong malayo na ang narating namin. Marami na kaming nalagpasan na pagsubok. Hanggang ngayon, magkasama pa rin kami. Patuloy kaming lumalaban sa buhay. Patuloy na nangangarap. At araw-araw naming pinipili ang isa't isa kahit hindi laging madali. Mahal na mahal ko si Olivia. Wala akong duda doon. Mahal ko ang asawa ko at importante siya sa buhay ko. Pero may isang bahagi ng sarili ko na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Isang katotohanan na matagal ko nang tinatago at pilit kinalimutan. Matagal ko nang alam sa sarili ko na hindi lang babae ang kaya kong mahalin. Kahit noon pa, bago pa kami ikasal, at kahit noong magkasintahan pa lang kami, ramdam ko na yon. Nagkakagusto rin ako sa kapwa ko lalaki. Hindi ko lang iyon pinapansin noon, o baka sadyang tinatakasan ko lang ang totoo. Bago ko makilala si Olivia, nagkaroon ako ng boyfriend. Totoo iyon. Pero hindi nagtagal ang relasyon namin. Sobrang mahal na mahal ko ang unang lalaking minahal ko. Ibang klase yung naramdaman ko sa kanya. Totoo, malalim, at walang halong duda. Pero kahit gaano pa namin kamahal ang isa't isa, hindi namin kinaya ipaglaban ang relasyon namin. Pakiramdam namin noon, kalaban namin ang buong mundo. Wala kaming kakampi, puro takot at pangamba ang nasa isip namin. Araw-araw, parang may laban kaming hinaharap.
laban sa sasabihin ng ibang tao, laban sa mga mata na puno ng paghuhusga, at laban sa realidad na hindi pa kami handa. Gusto naming kumapit, gusto naming ipaglaban, pero mas nanaig ang takot kaysa sa tapang. Kaya kahit masakit, pinili naming sumuko. Hindi dahil kulang ang pagmamahal, kundi dahil pakiramdam namin kami lang dalawa ang mag-isa sa laban na yun. Mahal, sobrang saya ko. Malapit na magbukas yung second branch ng resto bar natin sa Makati. Okay na lahat ng permits natin, masayang sabi ni Olivia habang hindi mawala ang ngiti sa mukha niya. Ganun din ako. Excited na rin talaga ako. Ang layo na ng narating ng business natin. Dati, pinapangarap lang natin na magkaroon ng sariling resto bar. Tapos ngayon, unti-unti na natin itong napapalago, sagot ko habang napapangiti rin. Iniisip ko na rin na magtayo pa tayo ng mas marami pang branches. Hindi lang pangalawa kundi pati pangatlo, dagdag ni Olivia habang puno ng excitement ang boses niya. Ang dami mo talagang plano, no? Pero okay yan. Gusto ko kung paano mo nakikita yung future natin. Parang mas lalo akong ginaganahan ipagpatuloy lahat. Sabi ko, syempre, para sa atin to. Hindi lang basta plano. Gusto ko talaga na sabay nating maabot lahat. Mas masarap kasi kapag magkasama tayo sa bawat tagumpay. Sabi niya. Sa paglipas ng panahon, marami na rin kaming naipon at naabot. May sarili na kaming tirahan dito sa Metro Manila, isang kondo na pinaghirapan naming dalawa. May kotse na rin kami na gamit namin sa araw-araw, lalo na sa pagpasok at pag-aasikaso ng negosyo. Bukod pa doon, sa probinsya ay may maliit kaming apartment na pinaparentahan na dagdag din sa kita namin. Kung titignan ng ibang tao ang buhay namin, parang okay na lahat. Maayos ang takbo ng trabaho at negosyo namin. Matibay ang relasyon namin bilang mag-asawa. At yung mga pangarap na dati lang naming pinag-uusapan, ngayon ay unti-unti na naming nakakamit. Parang wala ka nang hihilingin pa. Pero kahit ganun, may isang bagay na kulang pa rin sa buhay namin. Isang bagay na matagal na naming gustong mangyari pero hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating. Gusto naming magkaroon ng anak. Gusto kong maranasan ang maging isang ama. At gusto ko rin na makita si Olivia bilang isang ina. Pangarap namin ang magkaroon ng sariling pamilya, yung may batang tatawa sa bahay, tatakbo papunta sa amin, at tatawag sa amin ng mama at papa. Kaya halos gabi-gabi, tahimik kaming nagdarasal at umaasa. Walang kasiguraduhan, pero patuloy pa rin kaming umaasang darating din ang araw na matutupad ang hiling naming iyon. Habang abala kami ni Olivia sa paghahanda para sa pagbubukas ng pangalawa naming negosyo sa Makati, may bigla kaming natanggap na tawag mula sa pamilya niya sa Cebu. Doon namin nalaman na nasa ICU ang daddy niya at hinahanap siya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nag-book agad siya ng flight papuntang Cebu para makasama ang pamilya niya at makita ang daddy niya sa lalong madaling panahon. Bago siya umalis, hinatid ko siya sa airport. Tahimik lang kami sa biyahe, pero ramdam ko kung gaano siya kabigat ang pakiramdam. Pagdating namin doon, niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal, mag-ingat ka doon ha. Mag-message ka agad pagdating mo, sabi ko. Tumango siya at pilit nang ngumiti kahit halata ang lungkot sa mga mata niya. Oo, mahal. Pasensya ka na. Hindi kita masasamahan sa opening ng second branch natin, sagot niya. May halong pag-aalala sa boses niya. Umiling ako at hinawakan ang mukha niya. Huwag mo munang isipin yon. Kaya ko na to. Mas importante na makasama mo ang pamilya mo ngayon. Sabihan mo na lang ako agad kung kumusta na ang daddy mo. Sagot ko. Hindi na siya nakapagsalita pa. Kaya niyakap niya na lang ako ulit. Bago siya pumasok sa loob ng airport, hinalikan niya ako sa labi. Parang ayaw pa niyang umalis. Pinanood ko siya hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin ko. Pagkatapos noon, saka lang ako umalis at umuwi sa kondo. Maaga akong natulog para makapagpahinga ng maayos.
Gusto kong siguradong may lakas ako kinabukasan. Lalo na't malaking araw iyon para sa opening ng bago naming resto bar. Kinabukasan, maaga akong nag-ayos at naghanda para pumunta sa Makati. Ramdam ko yung excitement ko dahil finally, ito na yung opening ng bago naming resto bar. Hindi na ako nagtagal sa kondo at agad akong umalis para makarating ng maaga. Pagdating ko doon, nauna na akong dumating kaysa sa iba. Pero maya-maya lang ay dumating na rin ang ilan sa mga staff namin. Sa ngayon, 5 pa lang sila. Pero okay na yon para makapagsimula kami. Isa-isa ko silang kinausap at siniguradong handa na ang lahat para sa pagbubukas namin. Nung tuluyan na kaming nagbukas, hindi ko inaasahan ang nangyari. Biglang dumami ang tao sa labas at halos sabay-sabay silang pumasok. Parang isang iglap lang na puno agad ang lugar. Hindi ko alam kung saan ako titingin o kung ano ang uunahin. Sobrang daming orders, sunod-sunod ang dating ng mga customer at lahat sila gustong maasikaso agad. Doon na ako nagsimulang kabahan at ma-overwhelm. Hindi ko akalaing ganito karami ang dadating sa unang araw pa lang namin. Pero kahit nahihirapan at nalilito ako sa dami ng nangyayari, pinilit kong kumalma. Huminga ako ng malalim at tinulungan ang mga staff ko. Alam kong kailangan kong maging matatag dahil ako ang aasahan nila. Unti-unti, sinubukan naming ayusin ang lahat kahit sobrang busy na ng paligid. Tumulong na rin ako sa pag-serve ng orders ng mga customers. Habang abala ako sa pagdadala ng mga order sa mga mesa, halos malaglag sa kamay ko yung hawak kong pagkain. Bigla akong napatigil nang makarating ako sa isang table. Parang nanlamig ang buong katawan ko at hindi ko mapigilan ang panginginig ng kamay ko. Pagtingin ko, nakita ko ang isang mukha na sobrang pamilyar. Hindi ako nagkakamali. Si Lorenzo yun. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Para bang bumalik lahat ng alaala sa isang iglap. Nagkatinginan kami ng matagal, walang nagsasalita. Pareho kaming parang hindi makapaniwala sa nangyayari. Siya yung unang lalaking minahal ko ng totoo. Yung taong minahal ko ng sobra nung college pa lang kami. Yung taong minsan kong pinangarap makasama habang buhay. Uy, ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Tanong niya. Halatang nagulat din nang makita niya ako. Ayos lang ako. Maikli kong sagot. Tumingin siya sa paligid, saka muling bumalik ang tingin sa akin. Dito ka pala nagtatrabaho? Tanong niya. May halong pagtataka. Bahagya akong tumango. Oo, sa amin to. Isa ako sa may-ari. Ngayon kasi yung unang araw ng pagbubukas namin, paliwanag ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Wow, ang galing mo naman. Hindi ko akalain na ganito nakalayo ang narating mo. Masaya ako para sa'yo. Sabi niya, habang patuloy akong tinitingnan. Thank you, maikli kong sagot, sabay dahan-dahang inilapag ang order niya sa mesa. Mauna na ako, dagdag ko bago tuluyang tumalikod at umalis. Pilit na iniiwas ang sarili ko sa kanya. Pero bago pa ako tuluyang makalayo, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Napahinto ako sa paglalakad. Parang natigil ang lahat sa paligid. Mahigpit ang hawak niya, pero hindi masakit. Parang ayaw niya lang akong paalisin agad. Napalingon ako sa kanya, naguguluhan at kinakabahan sa biglang ginawa niya. Sandali lang, pwede ba tayong mag-usap later? What time ka ba free? Or kailan ka ba free? Mahinang tanong niya. Para saan? What do you wanna talk about? Tanong ko. Sa nangyari sa tin. Kasi wala tayong closure. Bigla na lang nagtapos. Bigla na lang tayong umiwas. Sabi niya, Lorenzo, matagal na yun. Ang dami nang nagbago. Iba na ang buhay ko ngayon. Sagot ko. Please, kahit isang beses lang. Huling usap lang natin, pakiusap niya. Halatang ayaw niya akong pakawalan ng ganun na lang. Napapikit ako sandali at humingan ng malalim. Ramdam ko yung bigat ng sitwasyon. Pero sa huli, napabuntong hininga na lang ako. Sige, ganito na lang. I-message mo na lang ako dito.
Sabi ko. Kinuha ko ang isang business card mula sa wallet ko at iniabot sa kanya. Nandun yung number ko. Pagkaabot ko ng card, bahagya siyang ngumiti at dahan-dahang binitawan ng kamay ko. Hindi na ako nagtagal. Tahimik akong tumalikod at bumalik sa trabaho. Sumama ulit ako sa mga staff ko at tumulong sa pag-serve ng mga pagkain. Ilang oras din akong tuloy-tuloy na tumulong sa mga staff ko. Sobrang daming tao. Sunod-sunod ang orders at halos hindi na kami makapahinga. Hindi ko talaga inaasahan na ganito kadami ang dadating sa unang araw pa lang namin. Habang abala ako, paminsan-minsan ay nagme-message ako kay Olivia para i-update siya sa nangyayari. Sobrang saya niya nang marinig na dinumog ang resto bar namin. Ramdam ko yung excitement niya kahit nasa malayo siya. Maya-maya, siya naman ang nagbigay ng balita. Sabi niya, okay na raw ang daddy niya at mas maayos na ang kalagayan nito. Laking ginhawa ng pakiramdam ko nang marinig ko yun. Pagkatapos, may isa pa siyang sinabi. Tinanong niya ako kung okay lang daw ba na magstay muna siya sa Cebu ng mga 1 buwan dahil gusto pa siyang makasama ng daddy niya. Hindi ako nagdalawang isip at agad akong pumayag. Pagkatapos naming magsara ng resto bar, pagod na ako pero hindi pa rin matahimik ang isip ko. Habang nag-aayos ako ng mga gamit, bigla akong nakatanggap ng message mula kay Lorenzo. Saglit akong natulala habang binabasa ang text niya. Parang bumalik na naman yung kaba na pilit kong iniiwasan kanina. Hindi ko alam kung itutuloy ko ba o hindi, pero sa huli, nag-reply pa rin ako at pumayag na magkita kami. Ilang minuto lang ang lumipas, nasa labas na siya. Sinundo niya ako gamit ang kotse niya. Paglabas ko, nakita ko siyang naghihintay. Dahan-dahan akong lumapit at sumakay sa kotse niya. Pagkapasok ko, sandali kaming nagkatitigan pero walang nagsalita. Ang tahimik ng loob ng sasakyan pero ramdam ko ang bigat ng mga hindi pa namin nasasabi sa isa't isa. Tapos pinaandar niya yung kotse at nagpark yung sasakyan hindi kalayuan sa resto bar namin. Bakit bigla mo akong gustong makita? Anong gusto mong pag-usapan? Tanong ko. Wala. Gusto lang kitang makita ulit. Matagal na rin kasi. At hindi ka pa rin nagbabago. Nagulat lang ako ng sobra nang makita kita kanina. Sagot niya. May asawa na ako. At maayos na ang buhay ko. Sagot ko. Bigla siyang natahimik at nawala yung nangiti sa labi niya. Wow! Good for you! Sagot niya. Ikaw kamusta ka naman? Tanong ko. Okay lang din. Nagbabakasyon lang ako dito sa Pilipinas. Babalik din ako sa abroad. Sabi niya. Saang abroad naman? Tanong ko. Sa Canada. Meron na rin akong pamilya at anak. Sabi niya. Talaga? Tanong ko. Oo, pero patay na yung asawa ko. Kaya focus na lang ako sa 2 kong anak. Sabi niya. Napatigil ako nang marinig ko iyon. Hindi ko inaasahan na may sarili na rin siyang pamilya ngayon. Ang dami na palang nagbago habang magkalayo kami. Ang dami na talagang nag-iba, no? Parang ang bilis ng lahat. Ang daming nangyari sa atin. Sagot ko. Dati akala ko, tayo na talaga hanggang huli. Sabi niya sabay tawa. Parang binibiro lang. Pero ako, bigla na lang natahimik at hindi alam kung anong sasabihin. Tinitigan ko siya. Nagtitigan kaming dalawa. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya sa mukha ko at naghalikan kaming dalawa. Hindi kami nakapagpigil na dalawa na at nagbimbangan kaming dalawa sa loob ng kotse niya. Parang walang nagbago. Sobrang sarap pa rin niya at mas sumarap siyang bumayo. Parang sandali, bumalik kami sa dati. Sa panahon na kami pa, na wala kaming iniisip kundi ang isa't isa. Yung mga araw na mahal namin ang isa't isa. Magkatabi kami, pero walang nagsasalita. Tahimik sa labas, pero sa isip ko, ang gulo-gulo na. Habang nararamdaman ko ulit yung kargada niya sa loob ko, lalo rin akong nakakaramdam ng guilt. Akala ko, isang beses lang mangyayari yung nangyari sa amin. Pero nasundan pa ng nasundan. Parang hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hanggang sa natauhan na lang ako at naisip ko na mali na ito.
Mali ang ginagawa namin. May asawa ako. May taong buong tiwala sa akin. At sa isang iglap, nasira ko yun. Hindi na dapat ito maulit, sabi ko kay Lorenzo. Ano problema? Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi mo ba nagustuhan? Ayaw mo na ba ng kargada ko? Tanong niya. Mali ito. May asawa na ako, sagot ko. Hindi ko sinasadya. Sobrang namiss lang kita. Wala ka pa ring pinagbago, sabi niya. Kahit ganun, mali pa rin, sagot ko. Bumangon ako sa kama at nagbihis ng damit at lumabas sa kwarto ng motel. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko yung bigat kasi alam ko sa sarili ko, gustong-gusto ko rin yung ginagawa namin. Nakahiga ako sa kama katabi ang asawa ko, pero ang isip ko, nasa ibang lugar. Hindi mawala sa ulo ko yung mga nangyari sa amin ni Lorenzo. Paulit-ulit ko siyang naaalala. Yung lapit niya, yung halik niya, parang nandito pa rin siya sa tabi ko. Bigla akong napabalik sa realidad nang maramdaman kong niyakap ako ni Olivia. Mula sa likod. Mahigpit ang yakap niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang braso ko at hinalikan ako. Miss ko yung bembang mo. Halos isang buwan din, bulong niya. Kakadating niya lang kahapon, galing sa Cebu. Wag muna ngayon, sobrang pagod ako, sabi ko. Pagbigyan muna ako. Pilit niya, tapos hinalikan niya ako sa leeg pero ayaw ko talaga. Sorry mahal, pagod talaga ako. Next time na lang, sabi ko. Tapos napabuntong hininga na lang siya at tumalikod sa akin. Sobra talaga ako nagigilty sa pag-iwas ko at pagtanggi ng bembang sa asawa ko. Pero hindi ko mapigilan yung sarili ko. Kasi sa totoo lang, si Lorenzo talaga yung gusto kong makasama nung gabing yun at gusto ko din siya makabembangan. Iniwasan ko muna si Lorenzo. Sobrang bigat ng pakiramdam ko sa ginawa ko. Sinubukan kong ayusin ang sarili ko at bumalik sa tama. Pero habang tumatagal, lalo lang siyang pumapasok sa isip ko. Hindi ko siya makalimutan. Hinahanap-hanap ko yung yakap at halik niya. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kinaya. Nag-message ako sa kanya. Pupunta ako dyan ngayon, sabi ko. Pagdating ko sa kondo niya, kumatok ako. Ilang segundo lang, binuksan niya agad ang pinto. Pagkakita ko sa kanya, hindi na ako nag-isip. Lumapit ako at hinalikan siya. Habang magkadikit ang labi namin, bigla kaming napatigil nang may marinig kaming malakas na tunog. Pareho kaming napalingon at doon, parang tumigil ang mundo ko. Daddy, ano to? Tanong ng babae habang may batang hawak sa kamay niya. Biglang natigilan si Lorenzo. Halata ang gulat sa mukha niya. Pero mas lalo akong nabigla sa nakita ko. Magpapaliwanag ako, honey, sabi niya. Napatingin ako sa kanya, litong-lito sa nangyayari. Sandali. Honey? Akala ko ba wala kang asawa? Tanong ko. Pasensya na, Fernando. Nagsinungaling ako sa'yo, sabi niya. Lumapit siya sa babae para magsalita sana, pero itinulak lang siya nito palayo. Bakla ka! Gaano mo na ako katagal, nilolo ko. Sigaw ng babae habang umiiyak, pati yung batang kasama niya, napaiyak na rin. Mali ang iniisip mo, sagot niya. Mali. Nakita kitang hinahalikan yung lalaking yan, balik ng babae, tapos tumingin siya sa akin. At ikaw, alam mong may pamilya siya, pero pinatulan mo pa. Sinisira niyo ang pamilya namin. Mga bakla kayo. Sigaw ng babae sa akin. Umalis yung asawa ni Lorenzo. Diretso siyang lumabas ng kondo at iniwan kaming dalawa. Naiwan kami sa loob, tahimik at mabigat ang pakiramdam. Doon na siya nagsimulang magsabi ng totoo. Lahat inamin niya sa akin. Habang nakikinig ako, unti-unti kong na-realize kung gaano ako naging bulag. Pakiramdam ko, ang tanga ko sa mga naging desisyon ko. Sobrang nagsisisi ako na pinasok ko pa yung ganitong sitwasyon at pumatol ako sa kanya. Hindi ko na siya kinausap pa. Tinanggal ko siya sa lahat. Blinak ko siya sa social media, sa messages, sa lahat ng pwede. Para bang tuluyan ko na siyang inalis sa buhay ko. Pagkatapos nun, dahan-dahan kong sinubukan ayusin ulit ang relasyon ko sa asawa ko. Hindi madali.
Pero ginawa ko ang lahat para maitama ang mga pagkakamali ko. Isang araw, habang nakaupo lang ako sa sofa at tahimik na nag-iisip, biglang lumapit sa akin ang asawa ko. Mapapansin agad na umiiyak siya. Namumula ang mata at nanginginig ang kamay niya. Ano to? Gaano mo na ako katagal niloloko? Tanong niya habang umiiyak. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Hindi siya sumagot agad. Kinuha niya yung phone niya at nanginginig na inabot sa akin. Ito, kumakalat ka na. May video kayo. Nakikipaghalikan ka sa isang lalaki. May nag-upload ng ginawa ninyo. Viral na. Sabi niya, sabay punas ng luha. Pagtingin ko sa screen, parang tumigil ang mundo ko. Video namin ni Lorenzo. Malinaw na malinaw. Yung halik, yung mga galaw namin, lahat nandun. Bigla akong nanlamig. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko o paano ko ipapaliwanag. Kaya ba ayaw mong makipagbimbangan sa akin kasi iba yung gusto mo? Sabi niya. Tuloy lang siya sa pag-iyak. Napayuko na lang ako. Ramdam ko yung bigat ng lahat. Wala na akong maitago. Wala na akong maipaliwanag na magpapagaan sa sakit na nararamdaman niya. I'm so sorry, let me explain. Sabi ko. Enough. Nag-message yung asawa ng lalaki, nakahalikan mo sa akin. Sinabi na niya, lahat ng dapat kong malaman. Mga bakla kayo, sabi niya. Hindi na ako nakapagsalita. Tinanggap ko na lang lahat ng galit at sisi. Alam kong wala na akong magagawa para ayusin pa ang nangyari. Iniwan ako ni Olivia. Doon ko mas lalong naramdaman ang sakit at bigat ng mga desisyon ko. Sobrang pinagsisihan ko ang lahat. Galit na galit din ako kay Lorenzo. Pero habang iniisip ko, na-realize ko na hindi lahat ng bumabalik sa buhay mo ay para sa ikabubuti mo. May mga tao na babalik lang para guluhin ka at magdala ng sakit. Siguro nga wala talagang happy ending sa relasyon ng lalaki sa lalaki. I hurt someone who truly loved me. I broke trust that was given to me without doubt. I chose what felt good in the moment instead of thinking about the consequences. And in the end, I lost the people who mattered most. I realized that love is not enough if you don't know how to protect it. Feelings can be strong, but without honesty, respect, and control, everything can fall apart so fast. I also learned that not everyone who comes back into your life deserves a second chance. Some people return not to fix things, but to test your weakness. And if you're not strong enough, you end up destroying your own life. Now, I'm left with regrets, with lessons I learned the hard way, and with memories I can't undo. Maybe one day I'll forgive myself. Maybe one day I'll heal. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa The Vibe is Unfiltered. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Dito lang sa The Vibe is Unfiltered.